nagpadala na ng sulat ang Lakas Christian Muslim Democrats o Lakas CMD sa National Bureau of Investigation upang formal na hilingin na makapagsagawa ng malalimang investigasyon hinggil sa pinanggalingan at distribution network nitong sinasabing peking dokumentong pinangalan ng Oplan Poros. Ito ay upang matukoy kung sino-sinong individual o grupo ang responsable sa paglikha at pamamahagi ng Oplan Poros document. Gayon din upang makapagsampa ng kaukulang criminal charges sa mga responsable sa fabrication, publication at sharing ng dokumento. Tumutukoy ang Oplan Poros sa mga plano umanong pagpapabagsak sa mga Duterte at kabilang sa mga nabanggit ang pag-aresto ng International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, gayon din ang impeachment kay Vice President Sara Duterte. Sa sulat na naka-address kay NBI Director Attorney Jaime Santiago, nagpahayag ng pagkabahala ang Lakas CMD kaugnay ng malisyoso at falsipikadong dokumento. Kaya nais ng Lakas CMD na maaksyonan agad ito ng NBI. Dinadawit sa umano'y planong poll attack si House Majority Leader Zamboanga 2nd District Representative Manix Dalite at pineke ang pirma nito. Nabahiran umano ng dokumento ang reputasyon hindi lang ng tanggapan ng House Majority Leader kundi maging ng House of Representatives at Lakas CMD. Nauna nang nagsampa ng kasong cyber libel complaint ang kongresista laban sa Manila Times Publishing Corporation, officers, editors at writers nito kung saan unang nailathala ang umano'y Oplan Poros. Samantala, Bernard. Maraming salamat, Rosalie Cos, live mula sa House of Representatives. Isang Chinese national ang naaresto sa harap ng tanggapan ng Commission on Elections o COMELEC main office sa Maynila kahapon. May dala itong espionage device na kung tawagin ay International Mobile Subscriber Identity Catcher. Ito ay device na kayang kunin o iimbak ang i-transmit ang text messages data ng ating mga cellphone o gadget. Ayon kay NBI spokesperson Director Ferdinand Lavi, ilang araw na nilang minamanmanan ang dayuhan at napag-alamang karamihan ng pinuntahan nito ay may pasilidad ng pamahalaan. Isa sa ilalim ng NBI sa pagsusuri ang nakuhang INSI catcher para malaman kung anong mga datos na ang nakuha nito. Kaya nitong igupin sa distansya na 500 meters to 3 kilometers lahat ng aktibong mobile gadget na gumagana. At as we speak, nahihigop nito ngayon yung ating messaging, yung ating content. Iginiit ngayon ni Senator Francis Tolentino na dapat ipatawag na ng Department of Foreign Affairs ang Chinese Ambassador para pasagutin sa mga issue ng pang-espiya sa Pilipinas. Ito ang nihiyag na magbabata sa patuloy ng espionage activities umano ng China, lalo na ngayong nalalapit na ang eleksyon. Alamin natin ang detalye mula kay Asher Cadapan Jr. live.